Hi, good morning mga ka-idol or mga farm. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa ating mga kalabasang tanim sa farm namin po mga ka-idol. So, tingnan nyo po ang aming farm na kalabasa. Medyo slope area po to, pero ang ganda nito mga ka-idol. So, magandang umaga at sa mayroon po akong ituturo sa inyo mga kaidol, ay tungkol po sa pagpabunga ng kalabasa or pagpahaka ng kalabasa mga kaidol. Tingnan nyo po ha, magbibigay po ako ng tips ngayon kung paano magbunga ng isang kalabasa nga simula pa lang magbunga mga kaidol. Ito po ha, sa hindi pa po nakaalam, kumukuha po ako. Tingnan nyo po, kumukuha po ako ng mga lalaki ng kalabasa. O tingnan nyo mga idol, o diba mga lalaking kalabasa yun. Ito yung babae, mayroong bunga po ang babaeng kalabasa. Tingnan mga idol ha. So ang gagawin natin ngayon para siya ay mabuo talaga at hindi malaglag, kasi simula pa ito magbunga, kadalasan nito po ay malaglag ang mga putot niya. Pero sa gagawin natin na yun, ito po lalaki po mga kaidol, o walang putot. Ang gagawin natin na yun ay putulin natin dito. Ito po ang tawag na pagpahaka ng mga putot ng kalabasa. Putulin dito mga kaidol. Ito, putol ko na ha. So ang gagawin natin para magbunga ito, ipapasak dito mga kaidol, or pahakaan natin. Yan mga kaidol. Tingnan nyo po, yun mga putot ng kalabasa at saka lalaki. Pahaka po yun mga kaidol sa amin. Pahaka yun, sigurado mga kaidol mabuo talaga ang bunga kapag itong gagawin natin. So ito pang iba mga klase, ito pang iba mga putot mga kaidol. Yun, lagyan natin sa gitna. Yan, gitna talaga mga kaidol, para yung bunga niya or mga putot niya talagang mabubuo. O maghanap pa tayo ng laki ha. Maraming mga putot mga kaidol, pero kailangan natin alagaan sa sa pagpahaka mga kaidol. Tingnan nyo po, ito yung po. Ayan, yan mga kaidol, sa gitna ilagay. Yan mga kaidol. Kahit tanan. Pag hindi natin gagawin to, kasi simula pa magbunga siya ay dapat nating alagaan ang ating putot ng kalabasa. Buti na ngayong pag nagbunga na siya, pag hindi na siya simula or talagang nagbubunga na siya, ay talagang mangyari to. Pero pag hindi talaga, bago pang bunga siya, ay malaglagan to kapag hindi yung ginagawa tong pagpahaka ng ating putot sa mga kalabasa mga idol. Ayun, yun mga idol ha. Tingnan nyo po ha. Ito, lagyan naman natin isa. 4 na nilagyan ko. 4 na po mga idol. So kailangan natin lahat. Tingnan natin lahat mga ito po. Yan, marami talaga mga putot mga kaidol. So kailangan talaga pahakaan. Hayan mga kaidol. Yon, sino man mayroong mga tanim dyan, mga kalabasa, subukan nyo po to, kasi talagang prove and tested ko to mga kaidol. Itong mga klaseng paraan mga kaidol sa ating tanim na kalabasa. So tingnan nyo po, yun, punta sa taas ang mga bunga na yun mga kalabasa mga kaidol. Mga putot na yun lahat. Dito tayo sa taas banda, marami pa itong mga putot mga kaidol. Putot ng ating kalabasa plant. Ito, malaking putot mga kaidol. Lagyan natin. After 3 days mga kaidol, tingnan nyo po mga putot na to, lumaki na to. Talagang mangyari to. Yun, ang laki ng mga kaidol. Yun, pag hindi to yun nilalagyan ay talagang masira to.
Yan. Kasi yung pulling green niya talaga mga idol. Makatulong yun sa pag-transfer ng isang putot. So ito yung upo farm namin. Yan. Sa kabila, sa baba banda. Yung kalabasa farm. Mga idol, marami pa nga bulaklak dito. Mga putot. Yun. Yun mga idol. So, thank you very much. And sana po mayroon kayong aral na po sa aking video ngayon. Thank you. Bye bye.